Magandang araw, Lods, Paps, Idols, guys. Unboxing muna tayo, no? Para makapag-share tayo sa inyo kung anong purpose nitong ating binili. At saka kung magustuhan man ninyo, makabili rin kayo. Pero bago kayo bumili, manood muna kayo nitong ating unboxing para sure na sure kayo ng inyong bibilihin. Makuha natin yung size sa purpose nito. Makapal ang wrap niya, packaging. Safe na safe talaga siya, no? Bilisan lang natin, no? Ayan. Ayan ang pangalan niya, Dongjin. Isa po itong UPS, uninterruptible power supply. Ilabas natin. Ito po yung pinakamaliit na UPS na karamihan po ginagamit sa mayroong mga computer o personal computer. Purpose po nito, sa mga hindi pa po nakakaalam, ginagamit po ito pang backup sa power. Pagka nag-blackout po ang ating main power, yung nasa sasaksakan, ito po automatic magbibigay ng kuryente doon sa ating personal computer. Marami po kagamitan nito, no? Ang purpose ko na nabili ko to ay kakabit ko talaga to sa ating Piso Wi-Fi bendo para pagka nag-blackout hindi siya apektado, no? At naproproteksyonan ng ating mini computer, yung computer system ng ating Wi-Fi bendo. Sa computer naman, sa personal computers, kasi wala naman yung power backup yung personal computers, ito yung protection niya. Kapag ka na-blackout, mayroon kang ginagawa, hindi mo ma-save ka agad kung biglang na-blackout, no? Kailangan mayroon siyang backup para pag nag-blackout, maghihintay pa siya ng more or less 15 minutes bago mag-shutdown ito. So makapag-save ka pa na yung ginagawa at hindi ka na magpabalik-balik, no? Okay, ilabas natin. First time ko itong binili na ganitong UPS, no? Kasi yung una kong binibili na mga model o brand ay wala na pong maliit, puro na malalaki. Yan. So yan. Natin. Yan, ito yung pinakamaliit. Pero mataas din ang kanyang capacity. Makikita natin dito. Yan. Features niya. Mayroon siyang LED display. Naka-EBR na rin siya. So protektado ang ating mga devices sa kuwan. Sa pagkabiglang pagbaba, biglang taas ng ating kuryente sa main outlet. Cold start function, no? Automatic siya nag-on. Kapag nasa kuryente. Naka-battery. Kapag nag-blackout naman, automatic siya mag-on. Mayroon siyang output short circuit, overload protection, battery overcharge protection, over discharge protection. So automatic siya nagcha-charge, automatic
automatic din siya nagdi-discharge. Ibig sabihin nagdi-discharge, automatic on siya pagka nag-blackout. Automatic charging din siya. Pagka napuno, automatic shut off. Okay? So yan. Ito ang mukha niya, no? Yan. So kung sa lapad ng ating kamay, isang dangkal at kalahati halos. Dito. Hindi ko na wala tayong roller. Dito. Hindi na umabot na isang dangkal. O dito. Yan. Ito yung mukha niya. Ito yung power button. Pag ino natin, yan. Automatic siya naka-power. Gamit na gamit to dito sa ating mga lugar na palaging nadaanan ng bagyo, no? Lalo na sa mga lugar ng eastern side ng ating bansa na palaging dinadaanan ng bagyo. Gamit na gamit ito. Lalo na mayroon kayong mga cellphone, pwede kayo mag-charge ito sa ating UPS. Mas maganda ganito pagka nilakihan pa natin ng battery. Kasi yung standard battery nito maliit lang. So, hindi siya tatagal kung maraming gagamit. Sa paggamit ko naman ito sa ating Wi-Fi bendo, lalakihan ko ito ng baterya para umabot ng isang araw ang ating Wi-Fi bendo. Hindi siya nag-shutdown. At naka-on pa rin kahit blackout. No? So, papakita ko sa inyo pagka na-test ko na to. Tapos, paano ko nilagyan ng malaking battery na hindi naman sobrang laki kasi maliit lang naman siya, hindi naman yung sobrang laki, yung pang 1 day lang na blackout ang ating purpose nito para hindi tayo stop sa ating operation sa ating Wi-Fi bendo. Kasi naman yung ating ISP pinakamatagal na naman yan na 1.5 araw or 2 araw nagsa-shutdown din ang UPS ng ating mga cell site towers. So wala nang signal, wala nang internet. Or yung mga naka-fiber naman, ganun din. Pinakamataas na yung 1.5 araw o 2. Nagsa-shutdown na rin sila sa kanilang system. So sabi sabihin, kahit maglagpas ka pa ng power mo ng 2 araw, useless na rin kasi wala namang internet. Okay? Pero kung gagamitin lang ninyo sa mga ilaw, mayroon kayong LED lights na mga 220 volts para sa inyong bahay pagka na-blackout, pwede ito. Tapos automatic pa-charge. Isaksak mo lang sa kuryente, bahala na siya. Pagka napuno, i-off mo lang. Kahit hindi mo to i-off, o kahit hindi mo ito i-on, nakasaksak siya, naka-charge pa rin yan. So, always ready siya. Pagka may blackout o may mga bagyo, kailangan mo ng power, wala kang ilaw, ito pwede to. Saksak mo lang dito sa likod yung extension wire, saksak mo yung ilaw mo, mayroon ka na ilaw. Or mag-charge ka ng cellphone, pwede na. So ganyan siya. Pagka nag-discharge siya o nag-ooperate siya sa battery, yan ang ilaw niya. Pagka may problema naman sa battery, iilaw tong pula. Tapos pagka nagbalik ang power sa main power, mag-iilaw naman tong green. Off na yung yellow or orange ba to. So yan. Kung may katanungan po kayo, pwede kayo magtanong. Tapos kung gusto naman yung bumili nito, mura lang naman ito, 1,000 plus, no? Kaysa bibili tayo ng yung battery na maliit na backup battery, yung para sa cellphone, yung power bank, mabilis lang yun maubos. Gamit lang yun pagka nagbabiyahe ka. Pero kung nasa bahay ka lang naman, ito mas maganda. Matagal to maubos kasi malaking baterya nito. No? So, ilalagay ko sa ating description or sa comment section ang ating link nito kung saan ko nabili ito. Okay?
Mayroon pa tayong ibang mga UPS na ginagamit na mas maganda rin. Ilang taon ko na ginagamit. Pero nga, wala nang maliit. Ito na yung pinakamaliit ngayon sa market. Tapos, ibang brand na kasi hindi na available yung mga brand na ginagamit ko sa mga Wi-Fi bendo natin. Kaya napilitan akong bumili ditong Dongjian power UPS uninterruptible power supply. Tested ko naman ito, yung baterya nito, mayroon kasi silang mga product na mga baterya rin, lahat baterya. Doon din ako bumibili sa kanila. Okay naman hanggang ngayon. Ilang buwan na, no? Siguro more or less malapit na mag-isang taon, no, yung baterya na yon ginagamit natin sa Wi-Fi bendo. Naggamit din tayo ng UPS. Pero hindi yung ganitong UPS ang ginamit ko kasi yung luma pang ginagamit ko. Pero yung baterya na Dongjian, yun ang ginagamit ko. Medyo malaki pa. Halos ganito kalaki ang baterya na ginamit ko para overnight or 24 hours maandar pa rin ang ating Wi-Fi bendo kahit walang kuryente, no, sa main power. So maraming gagamitan nito, no? Wag lang yung mga electric fan kasi malalakas yung kumain sa power, sa kuryente. Yung mga device lang na maliliit, okay na yan. Ilaw, mga cellphone, tablet, yan, laptop, pwede dito i-charge. No, malaki naman ang battery nito. Pero kung gusto nyo mas matagal siya maubos, papalitan mo siya ng malaking battery. Hindi naman sobrang laki kasi hindi niya kayang i-charge yan. Masisira ang charger niya pagka sobrang laki ng i-charge niya. O more or less times 2 nito yung kanyang capacity, or times 3, pwede pa yun. No, papakita ko rin sa inyo kung ano yung pinagkabitan ko nito na battery, no, na Dongjian din. For the purpose po ng ating Wi-Fi bendo. No? Okay? Sana may nakuha kayo ng idea sa ating unboxing na to. At huwag po kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel or sa ating Facebook. Mag-follow po tayo sa Anything TV. Same name lang po. Anything TV. Yung sa Facebook natin, Anything TV by Nelsoft Official. No? Okay? Thank you for watching and till next video. Bye-bye.